Nasa Bohol ngayon si Hannah Jane Sancho at alamin natin ang live mula sa kanya kung bakit magvo-vote straight ang PDP laban ang mga kababayan natin doon. Sa katunayan, #1 niya raw sa kanilang listahan ay si Pastor Polo C. Kibuloy. Nandyan ngayon si Hannah Jane Sancho para sa report. Magandang gabi, Hannah. Magandang gabi sa iyo, Franco, mula dito sa mainit na pagtanggap ng mga taga-Bohol sa ating pinakamahal na pastor kay Pastor Polo C. Kibuloy at sa PDP slate ay talaga naman na bumaha dito sa San Roque Gym, dito sa Mabini, Bohol. Kaya naman hapon hanggang sa gabi ay hindi nawalan ng tao dahil talagang pinakinggan nila ang lahat ng mga nagsalita from the local officials hanggang sa tagapagsalita ni Pastor Apollo C. Kibuloy. At hindi lang yan, alam mo ba, sabi ng ating mga kababayan dito na sa bawat sigaw ng Duterte, alam mo ba ano ang pahiwating ito? Isang malinaw din itong pahiwating na sawang-sawa na sila sa estado ng ating bayan sa kasalukuyan. Ito ang binigyang diin ni Jerry Carlos, apo sa tuhod ni Pangulong Carlos P. Garcia na tubong Bohol. Nung dumating yung impeachment, doon talaga natin na-realize na lalo na sumisigaw na yung mga tao. Well, na-realize natin yung mga problema like bumalik na yung drugs, yung criminality, tapos yung, of course, pansin din natin yung corruption, no? Yung malaking percentage na kukunin doon sa project. So, I thought na tahimik lang tayo. Pero nung dumating yung impeachment, pangalawa yung dinala si President Duterte sa Netherlands. So, that was a turning point na sabay-sabay yung mga tao, pati ako, na na-realize na this is hindi ito maganda. Kaya sumisigaw yung mga tao na Duterte, Duterte, but actually, does not necessarily mean na yung sigaw nila para kay Duterte. Ang siguro yun lang, ginamit lang nila yon as an instrument to express their disappointment na gusto nilang baguhin or ayusin nila yung bansa natin. Kaya naman hindi mapigilan na mga residente ng Bohol ay kumpara ang kasalukuyang administrasyon sa naging pamamalakad noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang masasabi ko lang po sa ngayon, parang medyo mahirap para sa akin sa edad kong ito na ganito na ako, 71. Ano natin, nung panahon ni President Duterte, medyo may kalayaan ang bawat tao. Pero ngayon, takot ka na pumunta mag-isa kung saan ka pumunta dahil mayroong nabalitaan na mayroong mag-kidnap at saka marami na talagang mga gumagamit ng mga illegal na droga. Yun ang opinion ko sa aking sarili sa naobserbahan ko din. Pero nakakatakot na ngayon. Ikumpara natin ang noon sa panahon ni Duterte at saka ngayon, parang safety ang bawat tao sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Ikumpara sa ngayon. Dahil sa ngayon, marami na ang naghihirap dahil sa yung mga bilihin tumataas. Lalo na yung bigas na kailangan talaga sa bawat tao araw-araw. Tulad namin, senior citizen na kami mag-asawa, napakahirap sa amin kahit na lang pambigas. Oh, yan ang ano ko talaga, na-feel ko talaga. Oh, ikumpara noon at saka ngayon. Kung i-compare natin sa panahon ni Pangulo Tatay Digong, actually, ano na yung karamihan ng barangay, drug-free na. Pero ngayon, unti-unti nang dumadami uli yung mga drug user. Malinaw ang panawagan ng mga taga-Bohol at mga tumatakbong kandidato sa local elections. Buo ang suporta nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy at PDP laban upang wakasan ang mga problema na matagal nang nagpapahirap sa mga Pilipino. Number 1, sa probinsya ako, I'm a Protestant. So I'm a big believer of a good Christian. Secondly,
live on it. So, yung malapit sa Panginoon, rather than politician. So, at least it's a blessing for me na kasali na siya sa democratic process. Malaking bagay ang pagtakbo niya kasi alam namin na makakatulong siya sa pagsulba, tulong sa mga tao, lalo na yung mga taong naniniwala na marami ngayon na nagdudusa sa kahirapan. At alam ko, ang paniniwala din namin, dahil si Pastor Kibuloy ay malapit siya sa Panginoon, sigurado kami na kung hindi man totally maibsan ang kahirapan ng mga tao at mamamayan, makikita namin na talagang may malaking itutulong niya. Lalo na sa pagsugpo sa droga, yan ang talagang numero 1. Bakit kami sumusuporta ngayon sa Team Duterte? Sa pagkakilala ko kay Kibuloy sa YouTube at sa Facebook lang ako nag-follow. Eh, di ba pinahuli yan sa ngayon na nakaupo ngayon? Yan. Sa awa ng Diyos, ang katotohanan lalabas talaga na absuelto siya. O ngayon, malaya siyang tatakbo ng senador dahil marami ang nagmamahal sa kanya. Kasi nakita ko yung mga plataforma niya kanina doon sa pinalabas na may malasakit siya lalo na sa tulad naming mga mahihirap. Ang unang-una sa lahat, dapat malaman ng mga tao na ang situation natin ngayon is hindi na talaga safe. Kaya kailangan tayong hindi na magpapabudol. Kailangan we have to open our minds na our situation right now, even in our economic status is really alarming. So kailangan natin na we need righteous leaders. We need the leaders who can protect the Filipino people. And right now, the best choice are the PDP candidates from these 10 candidates. We really need them. And they are the ones who can protect the Filipino people and who can restore peace and order in our country. So I hope sa lahat ng mga Pilipino, we really have to open our minds and vote the righteous leader, both the right people who can defend and who can protect all of us. Kaya hindi rin pinalampas si Pastor Apollo Kibuloy ang buhol. Dito ipinabatid niyang seryoso siya sa laban kontra kriminalidad, iligal na droga at korupsyon. Ayon kay Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ at tagapagsalita ni Pastor Apollo Kibuloy na si Sister Nori Cardona na ito na ang panahon upang tumindig ang bawat Pilipino para wakasan ang mga krisis ng bayan. Sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kaguluhan, lalo na ngayon, recent lang, no? Nag-hug ng headlines yung kidnapping at murder ng Chinese businessman. Actually, nasisira yung imahe ng ating bansa sa buong sanlibutan. Kung alam natin na talagang sira na, nalulugmok yung bansa, nakakaawa. Sa parte naman ni Pastor, ang alam ko talagang kaya nga tinataguyod talaga niya na ayusin natin ang Pilipinas dahil sa kalagayan ngayon ng ating bansa na nakakalunos, nakakaawa. At sabi nga dun sa kasabihan, no, na it is enough for evil to triumph for good men to do nothing pag walang ginagawang yung mga mabubuti. Kaya si Pastor pumasok sa larangan ng politika upang talagang yung batas na maibalik talaga natin, no? Tapos yung kasi ang law enforcement nawawala na sa mga nangyari unang-una sa OJC at kay PRRD. Yung mga law enforcers sila mismo yung nanggipit. Kaya pag si Pastor ang nabigyan natin ng pagkakataon na mailuklok kung ano yung paraan noon ni Tatay Digong na talagang ang mga kriminal ang takot at hindi ang mabubuting tao. Kaya nga kung paano ba kasi yung ating bansa kung yung mga anak mo ay nakakalakad na walang pag-aalala sa gabi, safe yung ating syudad, safe yung ating bansa. Pero ngayon, hindi na natin nararamdaman nun. Hindi natin alam kung kailan tayo ligtas sa ating sariling pamamahay. Hindi
hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa labas. Kasi unang-una, yung sa kaganapan nga ngayon, ang enforcers mismo wala tayong maasahan. Salita ni Pastor Apollo Siquibuloy sa mga botante ngayong nalalapit na halalan. Kaya sa mga kababayan natin, nananawagan kami, magkaisa tayo, no, na ibalik natin ang good governance, mabuting pamamahala, at talagang kamay na bakal at hustisya. Dahil sinabi naman ng Diyos na kung sino nagkakasala, talagang may paratang, may talagang darating din na hukom o judgment. Ibabalik natin yun para sa mga masasama, matakot na talaga sila sa mga kriminal, sa mga gumagawa ng kalokohan sa bansa. No? So salamat dahil talagang si Pastor hindi na nanatiling tahimik. Gaano man ang gusto ng gobyerno ito na patahimikin si Pastor, hindi siya nanatiling tahimik. Ngayon, kung bigyan natin siya ng pagkakataon, magkakaroon ng boses sa Senado, magkakaroon ng pagkakataon may paguyod, at talagang ipapatupad ang bansa na meron talagang kamay na bakal katulad ni Tatay Digong kung ano yung pamamahala. Ganun din, kambal kasi sila sa katarungan at pamamahalaan at good governance. So, papasalamat tayo na may pagkakataon pa, may pag-asa pa ang Pilipinas kung niluluklok natin ay yung mga leader na katulad din ng puso at talagang pag-aalala, no, pagmamahal ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas, sa mga mamamayang Pilipino. At isa na doon si Pastor Apollo Siquibuloy. Franco, ito daw ang unang pagkakataon at pinapaabot ng ating mga kababayan dito sa Mabini, Bohol. No? Kasi ito yung first time, Brian, na sinabi ko na may isang national candidate na talagang pumunta dito, no? Dinala ang kanyang plataforma at ang kanyang buong slate kasi kasama niyo dito yung PDP Laban at personal na pinumusta yung mga kababayan natin. Kaya na-appreciate talaga ng mga taga-Bohol na dito nagsagawa ng isang rally nga si Pastor Apollo Siquibuloy at natutuwa din ang ating mga kababayan dito na sana at umaasa sila na isang araw ay personal din makarating si Pastor Apollo Siquibuloy at makamusta din at makadaupang palad nila ng personal si Pastor Apollo Siquibuloy. Kaya dito nakita natin na kahit wala physically si Pastor pero nakita nila sa mga videos na napanood nila at nakumbinsi sila na dapat iboto si Pastor Apollo Siquibuloy ngayong nalalapit na halalan. Franco? Maraming salamat Hannah Jane Sancho sa iyong live report mula sa Mabini, Bohol.